indoktrinahan ako sa ang dating daan, ang binubuklat nila yung Biblia. Talaga? Nabubukid ko tuloy yung mga maling aral ng Iglesia ni Cristo. Katulad nga ng sinabi niyang sa inyo lang ang may kaligtasan. Kaya naman pala, alagad ka ni Eli Soriano eh. Oops. Huwag mainit. Nag-aaway na yata ang mga lola natin. Pwede naman natin itong pag-usapan ng maayos. Alam mo, Chris, wala akong personal na laban sa'yo. Nung mapanood ko si Brother Eli, nakapag-aral ako ng iba't ibang uri ng religiyon. Kaya nga pati yung Iglesia ni Cristo, mas nakilala ko na mali ang aral nyo. Bigla tuloy naawa ko sa kuya ko. Hindi lang pala wala sa Biblia ang aral nila, laban pa kay Kristo. Maniwala ka. Yun ang totoo. Kaya huwag mo sanang paiiralin ang emosyon mo. Agree ako dyan. Pagkaminsan kasi, mas mabuti yung nagkakaroon tayo ng palaisipan. Kung tutusin, kahit minamalit ng samahan ninyo, si Brother Eli, mas may karangalan naman siya kaysa mga leader nyo. At baka di ba nalalaman na si Ginoong Felix Manalo ay hindi bautisado sa inyong samahan? Nasa pasukan niya yun. Kung gusto mo, tanong mo pa sa ministro mo eh. Ang totoo, hindi Iglesia ni Cristo si Felix Manalo. Hindi nga. Totoo ba yun? Na si Felix Manalo, hindi Iglesia ni Cristo? Paano nangyari yun? Eh ano pala siya? Sino may sabi sa'yo na si kapatid na Felix ay hindi Iglesia ni Cristo? Eh siya nga nagtatag na Iglesia namin eh. Pasugo nyo rin ang may sabi. Sandali lang ha. Hahanapin ko kasi ikinumpan pa to ng kuya ko eh. Ito. Babasahin ko sa'yo. Was Brother Felix Manalo baptized? Time first. Yan din yung puno nila o leader. Mismo. At ito pa ang sabi. Ano pa? It is true that Brother Felix Y. Manalo was not baptized into the Church of Christ because no one was there immediately presiding his word to baptize him. Talaga lang ha? Anong uli yun? Ganyan? Anong date nun? November 2001. November 2001, kailan lang? Ano, Esteta, meron ka bang ganito? May kopya ka ba? Pero sa tingin ko may justification naman yung Diva Grace. Oo nga, yan, nakasulat. Maliwanag. Sino nga ang magbabautismo sa kanya? Eh siya nga ang nag-umpisa ng gawain. Kaya alam nyo, considerable kung hindi man siya mabautismohan, ano? Sana nga kung ganun. Eh kaso, may isa pa kayong issue ng pasugo. Sana mahanap ko pa. Sandali lang ha. Ikaw naman pala eh. Hindi ka marunong tumanggap ng katwiran. Gusto mo, ikaw lagi ang tama. Sa tingin ko nga, Grace, tama naman si Cristeta. E paano siya mabibinyagan? Correction, please. No binyag, but rather, bautismo, sister. Tismo. Eh kung ano man yun. Eh siya nga ang payo o head ng church, di ba? Buti sana kung ganun. Yung kaso eto, nakita ko na yung isang pasugo. Sana nga ba, Rachel? Mababasa ko sa'yo, Cristeta. Kasi Grace, nag-i-research. Siguro hindi ka nagbabasa ng pasugo yun. Eto, babasahin ko sa'yo. Ang pagpasok kay Kristo sa pananampalataya ay magagawa sa pamamagitan ng pagiging sangkap ng katawan ni Kristo o ng Iglesia ni Kristo. At upang ito ay mangyari, ang mga sumusunod ang mga kinakailangang gawin. Ano yung gagawin mo? Nakasulat sa number 4, isa sa mga requirements para magbautismo. Ayan, nakasulat. Magbautismo sa pangalan ni Kristo, gawa 2:38. Verse pa yun sa Bible, ha? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin sa gawa 2:38, inutusan ng ating Panginoon sa Kristo ang mga apostol na magbautismo. Kaya si Felix Manalo, siya nga ang nagtatag, pero hindi siya ang Iglesia ni Kristo. So, ibig sabihin, ang paraan ng pagpasok sa iglesia nyo, kinakailangang magpabautismo. Para maging bona fide na iglesia ni Kristo nga. Tama ba yun? Kung ganun, lumalabas, yung sinasabi mong ang iglesia nyo lang ang maliligtas, imposible pala yun. Lumalabas din na si Felix Manalo, hindi siya maliligtas. At lalong hindi siya iglesia ni Kristo. Sandali ka. Ay! Ano, nawala dito. Oo. Napulpul na yung kumo. Ano ka? Ano bang ginawa mo? Nanginat-ngat mo ba? O, Cristeta, huwag kang papayag
Na ganyan pala, harapan ka kay Lolo ang mga ministro mo. Kawawa ka naman. Sa akin pa yung kapatid lang. Wala akong anumang laban sa Iglesia ni Cristo. Pero lumalabas, ang Diyos hindi Diyos ng pag-ibig eh. Kung totoo ang aral ng hindi pumasok sa Iglesia ninyo ay walang kaligtasan, paano lang yung mga ita? At yung mga nasa malalayo na gustuhin mga makapakinig ay walang pagkakataong makapakinig ng katwiran ng Diyos. At isa pa dyan, isipin mo, Kristeta, paano na lang yung mga magulang ng leader nyo si Felix Manalo? Hindi ba niya alam na sa pangangaral niya ng mga bagay na yun ay inihuhulog lang niya sa impyerno kanyang mga magulang? Sana kung may time kayo, ay hindi pala. Sana laging may pagkakataon kayo na mag-aral ng mga salita ng Diyos. At yun ang unang-una natin ipaprioritize. O sana tayo pumayag na madaya ng mga bulaang mangangaral papuntang impyerno. Sa akin lang. Sana naman. Ayoko niloloko ang mga tao kasi alam mo naman ang words of God. You know what I mean? Ang salita kasi ng Diyos para sa akin is sacred. Hindi dapat gamitin ang panluloko ng tao. Sa panahon natin ngayon, marami pa palang ganyang mga ministro o leader ng mga iglesia. Naharapang niloloko ang kanyang mga miyembro. Hindi ba mas maganda na habang may buhay tayo, habang may pagkakataon tayo, maglingkod tayo ng may pagtatapat sa Diyos? Kasi sa negosyo, pag nalugi ka, pwede ka bang makabawi. Pero pagdating sa relihiyon, pag nagkamali ka ng landas na tinatahak, mapapahama ka. Kaluluwa mong nakasalalay, hindi ka na makakabawi doon. Ano ba yung pinag-usapan? Makakatouch naman. Nakakaimo. Tama naman yung pinag-usapan nila, Peps, di ba? Ano sa palagay mo? Huli ka dyan, nakaka-inspire. Minsan, sana Grace mag-usap tayo tungkol dyan. Oo, okay. O yan, maganda ka na. Ganda ng hot oil, oh. Tsaka. Sige na nga. Sige, thank you ah. Kahit na masakit tanggapin, sa panahon ngayon, delikado yung walang malay sa relihiyon. Napahiya tuloy ako. Nahalatang hindi man lang ako nagbubuklat ng pasugo, lalo pa ng Biblia. Akala ko kasi, Iglesia ni Cristo din siya, kaya nag-open up ako. Pero sa isang punto, kung hindi napag-usapan yon, hindi ko matutuklasan na malaking kagaguhan yung aral namin walang kaligtasan, ang hindi pumasok sa Iglesia ni Cristo. At higit sa lahat, yung Felix Manalo pa lang yan, isang manloloko. Paano siyang magiging Iglesia ni Cristo kung hindi siya nabautismuhan sa amin? Hay, saan nga ba ang channel daw mapapanood si Brad Ellie? Di bale, hahanapin ko na lang. Alam ko, bandang alas 9 yung programa niya sa TV. Tama, manonood ako sa kanya. Sa palagay mo? Klase na yun ang kawasan. Pero